Hi! Anong oras na ba? 6:10 ng Friday night. So my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Okay. Meron akong, alam niyo, meron akong hindi nahuli, but more of discovered. Although matagal ko nang nagagamit yon, pero gusto ko lang siyang i-emphasize ngayon. Of course, dun sa mga bago, we talk about anxiety disorder, management, kahit depression, ako-cover naman yon. Pareho lang halos yung concept ng mga paano i-manage, no? Okay, so baka makatulong sa inyo. Then watch, no? At yung iba, ang dami mga nagtatanong, ang dami nagko-comment, hindi naman napapanood pa lahat, obvious. Diba, meron nag-comment na natatakot siyang mabaliw daw siya. Sabi ko, ilang beses ko na na-discuss yun sa videos ko. Ibig sabihin, malamang first time niya napanood. Anyways, so I would suggest, no? Yeah, I would appreciate your comments. Pero kung may tanong man kayo, siguro better kung after nyo na mapanood lahat ng video. Kasi sayang effort panoorin nyo na muna kasi hindi kayang sagutin sa isang video yung mga tanong at maaari nyo pang tanong. Okay? So ganun lang po yun. At hindi rin kayang gumaling sa isang video ang isang tao kasi maraming malawak ang anxiety disorder. Malaki, no? Ang kailangan yung maintindihang scope, yung lawak na sakop ng anxiety. Kung gusto niyo ma-manage yan, napakalawak po ng kaalaman na kailangan ninyong makuha bago ninyo ma-manage, no? Kasi iba-iba, komplikado ang isip ng tao. So siguro naman sa dami-dami ng videos na ginawa ko, baka maaring 20% doon ay makatulong na sa inyo. Okay? So yung mga ngayon lang, I would suggest wag muna kayo magtanong, panoorin nyo muna lahat ng video at intindihing mabuti. Kung sa tingin ninyo hindi ko pa nako-cover yung mga mga nasa isip ninyo, then sa kanya itatanong. Pero I'm sure na-cover ko na yan. Okay? So meron akong meron akong tinotalk time, no, na follower na talagang nagkaroon na siya ng agoraphobia. Hindi na siya makalabas. Well, takot siya talaga makalabas kasi hindi siya makatagal sa labas kasi pag naramdaman niya ng simptomas sa katawan niya, umuwi na siya kaagad. Okay? So ang dami kong pinaliwanag sa kanya. Sabi ko sa kanya, bakit, ano bang diferensya ng nandun ka sa labas? Kung talaga may sakit yung katawan mo, ano bang diferensya nung nandun ka sa labas at nung umuwi ka sa bahay? Sabi ko nga, bakit sa bahay nyo ba? May ospital kayo doon? Meron ba kayong kakaiba doon na maliligtas ka versus sa labas? Okay? So sa madaling salita, na-establish namin na talagang ayaw niya, no, yung nararamdaman niya at hindi niya kayang tanggapin. So doon tayo magkakaproblema kasi ang pinag-usapan namin, ano bang inaayawan mo? Halimbawa, sinabi ko nga, inisa-isa ko sabi ko, ano ba ang simptomas ng masayang tao? So ang simptomas niyan usually nakangiti, tumatawa, good mood. Yan ang simptomas ng masayang tao, right? Ano ang simptomas ng malungkot? Nakamukmok, iiyak, lumuluha, no? So bawat emosyon ng tao merong simptomas na inilalabas sa katawan. Kung malungkot, iiyak, okay, nakamukmok, ganyan. Kung masaya naman, excited, happy. So marami ang hindi siya isa, marami siya. So bawat emotion may nararamdaman tayo. So okay. So kung paano mo tinatanggap yung pagtawa mo kung masaya ka, yung pag-iyak mo kung malungkot ka, no? Ganun din dapat ang pagtanggap sa nervyos. Kasi normal yun, no? In fact, hindi pwede mawala yun. Napaka-importante ang anxiety, ang nervyos sa katawan natin. Kasi yan ang nagpapaligtas sa atin sa kamatayan. Okay? Kaya ginagawa ng katawan natin yan para iligtas tayo sa kamatayan. So paano niya ginagawa yun? Dahil sa kanya, dun sa katalk time ko, dahil ini-interpret ng brain mo na kapag nasa labas ka ay nasa delikado ka. So ang gagawin niya, palalakasin niya yung simptomas mo para makauwi ka. At tandaan ninyo,
kapag inulit-ulit nyo yun, no? Kapag inulit-ulit nyo, pinapatunayan nyo sa brain nyo na totoo yung na kayo ay nasa danger. Kasi pag nasa labas kayo, lalabas yung simptomas, pauwiin niya kayo, makakalma kayo sa loob ng bahay. So nakikita niya na kapag dumating ka sa bahay, natututunan niya na sa bahay hindi ka ninenervyos. Okay? Na doon safe ka. Okay? But in reality, ang problema mo, ano ba pinagkaiba ng nasa bahay at nasa labas? Wala. Pareho. Nagkataon lang na ikaw lang mag-isa dun sa bahay o kung ikaw lang kung nandun ka sa loob ng bahay. Okay? But in reality, ano ba talaga ang pinagkaiba ng katawan mo na nasa labas ka at yung katawan mo sa loob ng bahay? Ibig sabihin ba, pag nasa labas ka ng bahay, may possibility na mag-heart attack ka? Pero pag nasa loob ka ng bahay, wala kang possibility na mag-heart attack? Kung nasa labas ka ba ng bahay, ano bang kinakatakutan natin doon? Kunyari, himatayin tayo sa labas ng bahay, pero pag sa loob ka ng bahay, hindi ka himatayin. So, paano nangyari yun? So, pag nasa loob ka ng bahay, hindi ka himatayin. Sa labas, himatayin ka. At bakit? Ano meron yung bahay mo na hindi ka doon himatayin? At sa labas naman, himatayin ka. Anong pinagkaiba nila? Wala, diba? Ang pinagkaiba lang is yung nasa isip mo. Ang pinagkaiba lang na iniisip mo baka matayin ako dito sa labas. Okay? Sa loob ng bahay, hindi mo na iniisip yun. Bakit? Kasi ang mismong nag-activate ng takot mo ay yung ideya na nasa labas ka. Okay? But in reality, going back, it's just anxiety symptoms. No? Yun yung katawan. Kailangan yung intindihin yun. Kailangan intindihin nyo na pag masaya ka, tatawa ka. Kapag malungkot ka, iiyak ka. Well, hindi naman extreme na lang yun. Hindi naman porket malungkot ka, umiiyak ka. Hindi naman tayo ganun lagi. Hindi naman porket malungkot ka, iiyak ka kagad. Diba? Wala namang ganun. Well, may iba, may ganun. But the point is, may simptomas ang bawat feeling, no? Bawat emotion natin. Okay? Sa katawan nag-manifest yan. Yun. So ano ba yung nahuli ko sa kanya? Sabi ko sa kanya, ito na. Aside from, ang dami kong kinuwento kasi nung una parang sarado talaga isip niya parang hindi bukas, parang ang alam niya lang takot siya, period, bahala ka na, parang ganon, may ganon akong feeling sa kanya na hindi siya receptive, hindi siya tumatanggap ng kahit anong kaalaman. Kasi maaring dalawa yan, no? Yung una could be masyadong highly sensitized siya na yung utak niya hindi makapagtanggap ng learning, no? Kasi masyado siya, yung katawan niya nasa state of emergency, ika nga, no? Nandun siya sa danger response. Ang danger response, ano na yan? Instinct na yan eh. Hindi ka makakapag-isip dyan. Kapag may sunog, patatakbuhin ka lang ng katawan mo sa labas. Okay? So malamang maaring ganun. Or pangalawa, nabuo na sa utak niya na wala na siyang pag-asa, na ganun na lang siya forever, na ipag-usap na lang siya just for the sake na baka sakali maayos. So ganun, marami akong pwedeng pag-isipan. Pero eto na nga, sabi ko sa kanya, pag sinabi ko ba sa yung end of the world na bukas, maniniwala ka ba sa akin? Sabi niya, siyempre sir, hindi. Wala naman nakakaalam ng end of the world eh. Sabi ko, kaya pala ng utak mo mag-isip ng ganun, bakit hindi mo kayang mag-isip ng mga evidences din sa anxiety? Like say for example, isa talaga namin, halimbawa, sige, ano kinakatakutan mo? Kasi kailangan ma-address yung kinakatakutan. Okay? Paano ma-address ang kinakatakutan? Na-address ang kinakatakutan kung nagkakaroon ng tamang kaalaman. For example, takot ka sa blood pressure. Pag nagkaroon ka ng tamang kaalaman sa blood pressure, bakit tumataas? At yung pagtaas ba ay delikado? Kapag nalaman mo yung tamang paliwanag sa blood pressure, kahit mataas blood pressure mo, na normal na pagtaas. Kasi ang blood pressure, tumataas mga bata talaga yan eh. Sa gabi, mas mababa yan, patulog ka na. Pero sa morning, medyo mataas yan. So, pag kumain, naihi ka, mainit, malamig, inis ka, busog ka, nagfa-fluctuate ang ating blood pressure. Depende sa pangangailangan ng katawan natin. Okay? So, that's the idea. Kung naintindihan mo, hindi ka natatakot. Kung hindi ka natatakot, hindi lalabas yung simptomas. Right? Pero yung iba sa inyo, dahil sa ginalingan nyo nang matakot,
hindi nyo na kailangan mag-isip, automatic lumalabas na yung simptomas ng katawan. Okay? May sinample ako sa kanya. Ito, pakinggan nyo maigi to. Sabi ko sa kanya, merong study, yung daga, tinry ng mga scientists na i-induce, no? Or ikunin yung kanyang fear response. Ang daga, since prey siya, ibig sabihin ng prey, P-R-E-Y, ibig sabihin kinakain siya ng predator. Yung predator, yun yung nangangain. Halimbawa, agila, kakainin yung daga. So yung daga yung prey, yung agila ang predator. Okay? Halimbawa, tayo, ang prey natin, baka, tayo predator. Okay? So ganun. Basta kung sino kumakain siya, si predator, yung kinakain siya yung prey. So kung ganun ang behavior, no? Kung ganun ang how do I say that? Kung ganun yung pagkakagawa, no? Or make up ng mga hayop, usually ang prey, pag lumabas yung kanyang fear response, specifically sa daga, nag-freeze response. Ibig sabihin naninigas siya. Bakit siya naninigas? Kasi kung nakita siya halimbawa ng agila, kailangan niyan manigas kasi yung agila ang tinitingnan movement. O may gumagalaw ba? Uy, may gumagalaw, yun daga, akin yun. Ganon. So dahil na-sense ng daga na may predator, ang gagawin niya, maninigas siya para hindi siya mapansin ng agila. So natural na response ng katawan ng daga yun doon sa fear niya, doon sa agila. Nakita niya nanigas na siya. It's not something na sinadyang gawin ng daga na manigas, but natural na mangyayari yun sa katawan niya. Okay? Gaya rin ng mga millipede, yung parang centipede, no, na hindi naman harmful. Pag ginalaw mo yung kulubot, yung magri-ring siya. So yun yung mga, o kaya yung possum mukhang daga yun, na kapag ginulat mo yun talagang maninigas na yun. Kala mo at magpupupa para mamaho siya, para ang iisipin ng predator niya patay na siya, hindi siya fresh, ganun. So iiwanan lang siya ng predator. So ganun kagaling yung utak natin para maligtas tayo sa totoong danger. Kaso ang problema ng katawan natin, wala naman tayo sa danger. So ito na nga sabi ko sa kanya. So may eksperimento, gustong i-elicit ng mga scientists yung fear response nung daga. Okay? So, anong nangyari? Nilagay siya sa isang kulungan. Yung kulungan na yun, may certain smell, may amoy, merong design, no? Na ganon. Okay? So, nandun yung daga. So, ang ginawa nila kapag may pinatunog silang buzzer, ang kasunod nun, electricity, makukuryente yung daga. Pero yung kuryente naman maliit lang, na kaya naman mabuhay pa rin ng daga. Medyo pitik-pitik lang ika nga. So kaya naman ng daga mabuhay. Okay? So may pitik lang, medyo masakit lang, nagugulat lang siya. Okay? So yun yung nangyayari. Kapag may buzzer, may buzz, biglang may kuryente ng konti, yung kulungan mismo. So magugulat siya, tapos mag-freeze siya, maninigas siya. Parang ano yung nangyari? Parang maninigas siya gano'n. Okay? So, paulit-ulit yun, ganun nangyari. Di katagalan, na-associate niya na kapag may buzz, may tunog, bzing, may buzzer, may kuryenteng kasunod. So, nangyari, wala pang kuryente, may buzzer pa lang, naninigas na siya kasi alam niya ang kasunod nun, kuryente. Okay? So, buzzer, tigas. Dati, buzzer, kuryente, maninigas siya. Buzzer, kuryente, maninigas siya. Buzzer, kuryente, maninigas siya. Buzzer, kuryente, maninigas siya. Ngayon, buzzer, naninigas na siya bago pa siya makuryente. Buzzer pa lang, naninigas na siya bago pa makuryente. So, yung brain niya na-associate na pag may buzzer, may kuryente. May buzzer, may kuryente. So, wala pa yung kuryente, manigas na siya. Okay? So, yun, lumabas na, hindi na niya kailangan mag-isip, basta may nangyari yun, automatic yung response niya, maninigas na siya. Kasi that is it's fear response. Sa tao marami, iba't ibang klase ng response natin, no? Iba-iba. So may paninigas, may pagkahilo, may hirap sa paghinga, kung ano-ano, no? Depende sa tao talaga yan. Kung
ano. Basta, anyways, fear response. Ano may kagagawa nun sa katawan? It's the adrenaline, no? The stress hormones. Yan ang ginagawa ng ating sympathetic or your nervous sympathetic nervous system. Okay? Para, again, bottom line, para iligtas tayo. Kapag nangyari sa atin yan, hindi na ako makahinga, yung pakiramdam ko, pupunta na ako sa ER na. So pagdating sa ER, wala kang sakit, buhay ka, so naligtas ka kasi nag-ER ka eh. Diba? O paulit-ulit yun. So yung iba, ubos na yung pera nila kasi paulit-ulit sila sa ER, wala naman silang sakit. No? So yun yung nangyayari. Okay? Gaya nung follower ko, nasa Norway siya. Talaga nagpa-private pa siya, libre naman ng ospital doon, talaga nagpa-private pa siya para lang ma-check talaga kasi parang feeling niya hindi doon talaga makita yung sakit niya, no? So anyways, turn out na-realize niya na talagang wala siyang sakit, it's just really anxiety and depression. Ganun yung nangyari. So sabi ko sa kanya, ganun yung paliwanag. Ngayon, kailangan tanggalin natin, no, yung fear mo. So medyo kung ano naman pinag-uusapan na namin, na sabi niya, takot kasi ako, baka matayin ako. Okay, sabi ko, sa tagal na nito, hinimatay ka na ba? Hindi pa. So therefore, may ebidensya ba tayo? Pwede ba natin sabihin na hindi pa nangyayari, no, yung kinakatakutan mo na himatayin ka sa... kasi hindi pa nangyayari yung kasi nakauwi na nga ako agad. Okay. So yun na nga. Then again, anong diferensya bakit sa labas himatayin ka, sa loob ng bahay hindi? Kung talagang may problema yung katawan mo at talagang kung himatayin ka, diba? So do we establish na it's really yung feeling mo na himatayin ka lang ang nagiging problema natin, na wala naman tayong ebidensya at all kung mangyayari siya o hindi? Una, sabi ko sa kanya, at sinabi ko rin sa ibang mga videos ko, na ang taong hinimatay usually, ang pinaka-problema niyan is nawawala ng oxygen sa brain, no? Marami pang iba, pero isa yon. Pero ang taong nagpa-panic attack, imposibleng mawalan siya ng oxygen sa brain kasi in fact, yun nga yung problema niya, punong-puno siya ng oxygen. Kailangan balanse ang carbon dioxide at ang oxygen sa katawan. Ngayon dahil punong-puno siya, kaya anxious siya, no? Nag-hyperventilate siya. Okay? So, ngayon, sabi ko sa kanya, sige, patulan natin yung kinakatakutan mo. O sige, kunyari, halimbawa ako, no? Ako yung may anxiety disorder. Hindi mo alam, syempre, pero nandiyan ako halimbawa sa mall. Nasa mall ako. Katabi tayo, bigla akong nag-panic attack. Sabihin na natin, kunwari, no? Mukhang na imposible, no? Sa isang taong nagpa-panic attack na inimatay ako, anong gagawin mo sa akin? Tutulungan mo ba ako? O tatakbo ka paalis, iwanan mo ako doon? Yung totoo, sabi niya, tatawag ako ng tulong ng security guard. Ganun, okay. Yung mga tao doon, may gagawin ka ba? So, sa madaling salita, tutulungan niya daw ako. Okay. Sige, that's good. So, okay. O, sige, sabihin natin, okay, tinulungan mo ko. Sige, sabihin natin, hinimatay na nga ako. Anong mangyayari? Saan ako dadalhin? Kung may clinic or sa ospital, no, ambulansya, lalagay ako doon. Sa tingin mo, pagdating ko sa ospital, anong mangyayari sa akin? Anong mangyayari? Ako bilang pasyente. Kung heart attack talaga yun, o kung ano man, o di yung gagawin sa heart attack. Okay? Paano kung kung anxiety disorder lang, na pinagdududahan ko pang himatayin ka? Anong mangyayari sa'yo? Wala, di gaya dati, babalik ka sa normal, uwi ka, ganon. Okay. So, ngayon, ano mangyayari dun sa mga tao sa mall na nakakita sa'yo? Kasi ang problema niyan, sabi niya parang nakakaya daw. Okay. So, ikaw, okay, kunyari, ikaw yung naka-witness. Kukwento mo ako ngayon sa asawa mo, sa pamilya mo na may nakita kang lalaki doon na hinimatay. Ano ngayon sa pamilya mo yon? Okay, nakwento. Diba? Okay, kwento. Ano yun? Magtatawanan ba sila dahil may lalaking hinimatay doon sa mall? Kunyari, kinuwento mo ako doon. Magtatawanan ba sila? Nakakatawa naman yan. May lalaki doon. Hindi nga nila ako kilala, diba? Tsaka, ikaw, pagtatawanan mo ba yung kwento mo na may lalaki doon kanina sa mall, natawa? Ngayon, bakit ko sinasabi yon? Kasi, ilagay natin yung sarili mo doon. Ikaw nga mismo tutulong ka eh. Sabi ko ganun. O, anong kinakatakot mo ngayon kung tutulungan ka naman pala ng mga tao?
Okay? O sabihin natin, hinimatay ka talaga. O ngayon, pinagkwentuhan ka. Anong nakakahiya doon? Na pinagkwentuhan ka? Ikaw mismo, magtatawa ka ba? Na, uy, pinimatay na babae itong kanina. Nakakatawa siya. Ganun ba yung totoo? Or nag-iisip, or nasa isip mo lang siya na wala lang, na hindi mo siya talaga pinag-isipang mabuti. Kaya sabi ko sa kanya, ang daming mga ganong pag-iisip na parang, oo nga no, ba't naman ako matatawa? At saka, bakit nakakahiya in the first place? Anong nakakahiya doon? Eh yan ay pumapatol pa ako dun sa ideya niya na himatayin siya, kasi duda ko na hindi. Kasi sa kadalasan, hindi naman nangyayari yun. Lahat yun nasa utak lang natin. So sabi ko sa kanya, kailangan pag-isipan mo, bawat fear, kailangan mo isulat talaga at pag-isipan mo kung talaga bang dapat matakot o hindi. Kasi ang dapat matakot, yung may ebidensya talaga. Kasi kung utak mo lang, sabihin niya, meron kang cancer, meron kang whatever, at hindi naman totoo, ano mangyayari? Habang buhay ka mag-iisip na may cancer ka, wala ka namang cancer, pagpipilitan mo pa. So paano mangyayari sa buhay natin na ganun? So ano ang magsasabi sa atin kung may cancer tayo? Doktor, lab test. Pag sinabing doktor na may cancer ka, o di yun, may cancer ka. Pero pag sinabing wala kang cancer, kahit anong pagpilitan mo na may cancer ka, hindi ka magkaka-cancer. So sayang effort, no? May isa pa ako diyang follower din, okay? Ngayon, ang problema naman niya, yung pangangati niya sa balat. Ganun lang yun, punta ka sa doktor, tanong mo sa doktor, kung may problema ka sa pangangati sa balat, ay baka naman talaga may germs yung bahay mo, kung ano yung pinupuntahan mo, o di maggamutin, linisin, ayusin, ganun lang kasimple. Okay? Pa-check. Pag sinabi na, galis lang yan, okay, malamang madumi yung unan mo, hindi ka naliligo, o di ayos. Ano bang plano natin? Ano bang pag sinabi mong may kati-kati ka sa balat, ano bang gusto mong sabihin? Diba? So, yun you find evidences. Kailangan klaro sa utak mo kung ano yung kinakatakutan mo. Kasi kung klaro at malinaw, at may ebidensya ka, mas nawawala yung fear. Okay? At pag nawala yung fear, nawawala na yung simptomas. Ang ganda ng video ko na ginawa na nakaraan, balikan nyo, napaka-importanting knowledge no, na paano malalaman ng isang tao na siya ay namamanage ng anxiety. Again, ikonti lang. Namamanage ng anxiety kapag kahit kaya mong isabay yung buhay mo sa simptomas mo. Ano ba ngayon? Kunyari, nagdadrive ako ngayon. Ay, kunyari, anxious ako. Kunyari, parang hirap ako huminga. Pero, hindi ako magpapanik. Yung hirap na ako huminga, kaya kong mag-drive, punta ako sa pupuntahan ko, kaya kong isabay na nagda-drive ako at hirap ako huminga. Okay? Una, may rason din kasi kung bakit hirap ako huminga. Okay? Maaring magpapanik attack na ako, or maaring sa GERD ko talaga lang. Okay? Yung GERD ko, ibig sabihin, makit lang yung acid ko. Kaya kasama nun, yung hirap ako maghinga, pero not necessarily mamatay ako. It's just a sensation. Pakiramdam lang, nahirap ako huminga. Pero pag chinek mo yung aking oxygen level, nasa 99. So therefore, wala akong problema sa paghinga ko, kundi yung pakiramdam lang, nahirap huminga. So tanggap ko na yan. So okay, ganun lang naman. Nakakahinga rin naman ako, buhay pa rin naman ako. So ganun, no? Ang taong na manage yung anxiety is that kaya niya isabay yung buhay niya kahit may simptomas siya. Kunyari, dumating siya sa party, ang taas talaga nung adrenaline niya, nanlalamig siya talaga, ang gaan ng utak, ng ulo niya, naninigas yung batok niya. Pero tutuloy siya sa party, magpapanggap siya kunwari, ayos siya, kahit may simptomas siya. Because alam niya na hindi naman siya mamamatay doon, at ilang beses nang umulit-ulit yun, wala naman nangyari. So eventually, pag inulit-ulit na yun, matututo rin yung utak mo, no? Na ma-realize na wala naman pala nangyayari sa masama. Hanggang sa pag na-realize na pag uulit-ulit, eventually mawawala na yung takot. So kaya mo na lumabas, babalik ka na doon sa dati mong buhay. Basically, yun lang siya. Okay? So ganun lang siya. Kaya mong isabay ang buhay mo kahit may simptomas ka. Again, pero tatandaan ninyo, hindi ganun kadali yun. Kasi dapat malalim na ang kaalaman ninyo sa simptomas, sa anxiety disorder. Kasi kung malalim at naintindihan niya na yung mga kinakatakutan nyo, dapat makatakutan yun o gawa lang siya ng anxiety. Okay? So ganun lang siya.
isasabay mo na yung buhay mo, kaya mong pumunta kahit saan, kahit may simptomas ka. Dahil alam mo na safe ka, na yung simptomas mo natural lang na reaction ng katawan, kasi bawat emosyon, bawat pakiramdam, bawat feelings, merong simptomas na nangyayari. Like kung masaya ka, tatawa ka, ngingiti ka, pag may naalala ka lang, may crush mo, kinikilig-kilig ka na kagad. So may simptomas, no? Ang bawat emotion, no? Gawa ng thought. Okay? O kung hindi man thought, dahil ginalingan nyo na nga sa araw-araw na matakot, then nagiging natural na yon. Gaya rin nung sample ko dun sa daga, na dahil nasanay na siya, wala pa nga yung kuryente, sa tunog pa lang, inanigas na siya. Ngayon, ito sabi ko sa kanya. So sa tingin mo, paano natin tatanggalin yung takot ng daga? So, ang ginawa ng mga scientists para matanggal yung takot ng daga, inilabas siya doon sa kulungan na yon, no? Inilagay siya ulit sa isang kulungan na mamaya-maya tumutunog yung buzzer pero wala ng kuryente. So nagkaroon na ng disassociation, na wala na yung pagkakapares niya doon sa buzzer at sa kuryente, kasi wala na tuwing magbabuzzer wala na kuryente. Noong una, kahit walang kuryente, naninigas siya, tapos wala namang kuryente ulit-ulit, may buzzer, nigas siya ulit, pero walang kuryente. Buzzer, nanigas siya ulit, walang kuryente. So ang tagal bago niya realize na, teka lang, buzzer, wala namang kuryente. So na-realize niya na yung buzzer, hindi porke tumunog yung buzzer may kuryente. So natanggal niya na yung kanyang association o yung pagkakapares niya sa tunog at sa kuryente, kasi nawala na. So sabi ko sa kanya, ganun ang gagawin natin sa iyo. Okay? So lalabas tayo, lalabas ka, papatunayan mo sa utak mo na wala ka sa danger, no? At hindi ganun kadali yun. Okay? Paulit-ulit yun, mararamdaman mo pa yung takot. So depende kung ano yung mananaig. Kaya mo bang isabay yung simptomas at yung buhay mo sa labas? At kapag nakasanayan mo yun, then nagiging maayos ka. So yun yung challenge. But again, sabi ko nga sa inyo, malalim na kaalaman na kakailanganin mo dun bago mo, kasi kailangan mo-convince mo yung sarili mo na, oo nga, wala ako sa danger, nasa utak ko lang talaga. Kahit kasi yung pakiramdam mo talaga nasa danger ka, talagang parang heart attack, parang yung iba nga hindi nila intindihan, parang doon silang mababaliw na hindi ko lang ngayon maintindihan kung anong ibig nila sabihin doon. But the point is, ganun ka strong yun na uwi na lang ako kaysa maramdaman ko to. Pag ginawa mo yan, mas delikado ka dyan, mas tatagal siya. Okay? Kasi pinapatunayan mo sa brain mo, at kumbaga tinitrain mo yung brain mo na mag-avoid ka na lang, kasi mas safe mag-avoid. At kapag avoid ka ng avoid, yun na, mag-develop ka na ng agoraphobia, hindi ka na lalabas, kasi nga mas stronger na or mas strong na yung ideya na that you are safe at home kumpara sa labas, na kung iisipin mo, walang pinagkaiba, no? Sa ang labas at loob ng bahay, parehong katawan mo pa rin yan. Okay? Walang anything sa loob ng bahay na magpapaayos sa'yo. Wala. Pareho lang kung iisipin mo. Tingnan mo, nasa labas ka ng bahay, nasa loob ka ng bahay, anong pinagkaiba? Pader? Bakit? Yung pader ba, hindi ka mahimatayin pag nasa loob ka ng pader ng bahay mo? Ano meron sa bahay mo para ligtas ka? May doktor ba doon? May oxygen ba doon? Wala. O kung meron man, anong ginagamit mo ba yun? Yung oxygen na yun. Diba? So wala Anong magpapaligtas sa'yo doon sa loob ng bahay? Kwarto? O anong meron sa kwarto mo na wala sa labas? Na ano yung kakaiba doon sa loob ng kwarto mo na naliligtas ka? Diba? So, yun, kailangan mo isipin yun, wala naman. Okay. So, yun, no? And, yeah, I hope natutunan kayo ngayon sa aking video. Yun lang, gusto ko lang sundatan yung nangyari. So, sabi ko nga sa kanya, kailangan masanay ulit yung brain mo that you are safe. No? That you are safe kahit nasa labas ka, because that's reality. Bakit? Ano ba nangyari sa'yo sa labas? Kahit nataka na, na-stroke ka na. Bakit yung mga tao nandun din naman sa labas? Ano nangyari sa kanila? Nagkakamatayan ba sila? Okay?
Pero pa sabi niya, hirap daw sa makatulog. Pero yung hirap sa makatulog, discuss na lang natin yan next time. Okay? So with that, I hope huwag niyong kuning diagnosis itong video na to. Ang kailangan nyo lang dito is have the knowledge, at kung kayo hindi pa diagnosed, kailangan po kayo ay diagnosed. Punta kayo sa pinakamalapit na ospital, hindi kailangan pa ng psychiatrist, kahit general doctor lang, at explain yung maigi, sabihin nyo ng maigi kung ano ang nangyayari sa inyo. At yung doctor na yon ang magsasabi sa inyo kung ano ang dapat gawin. Okay? Pwede na naman dumiretso rin kayo sa psychiatrist. Okay? So with that, maraming salamat. Bye!